Ang aklat ni Juan mula sa Magandang Balita Biblia. Aklat ni Juan, ikawalong kabanata. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalon niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuin hanggang sa mamatay ang katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may paratang sila sa laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang umahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Patotoo tungkol kay Jesus. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadilim." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ang ganyang patotoo." Sumagot si Jesus, "Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Umahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako mahatol kanino man. At umahatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ng Ama na nagsugo sa akin." Siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Ang nagsugo kay Jesus. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako, ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinabing hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Kaya't sinabi ni Jesus, "Kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga sanlibutang ito, ngunit ako hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." "Sino kang abang talaga?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noon, simula pa lamang, kung sino ako. Marami akong masasabi at mayahatol laban sa inyo.
Ngunit totoo at dapat paniwalaan ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila maunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang pinasasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi, at kasama ko ang nagsugo sa akin, at hindi ninyo ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Maraming nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Nakikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham, at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo mula sa lahi ni Abraham, gayunmay pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking Ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya naman ninyong ginagawa. Ang dyablo ang inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo tunay na anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsikapan ninyo akong patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo naunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumalig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Si Jesus at si Abraham. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinabi namin ikaw ay Samaritano at sinasakpian ng demonyo? Sumagot si Jesus, hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan, at siya ang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka ng mga demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta,
Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral? Mas magaling ka ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan yon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama, na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niyang araw ng aking pagdating. Ngunit nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako nga na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at Sula. Thank you very much. See you to our next video. God bless you. God bless you.